Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong diniscuss dito. Ni Kayu. My God. Ni Kayu. Dito sa episode niya na libelception and disbarment, question mark. Asarin ko rin daw sa executor, sabi ni BBK Romelia Malapira. Ay, wag naman. Anyway, actually, mabilis lang naman itong natin kasi may tatanong lang naman tayo kay Attorney Villamor. No? So, medyo na-puzzle ako. Bakit kaya tinatawag ni Melo Yap itong si Attorney Villamor na executor? Tapos meron pa akong isa dyan na tanong. Alam niyo po, ang pagre-record ng phone conversation without the knowledge of the other party is a violation of wiretapping law. Okay? It can also compromise data information that can violate data privacy. So, ang tanong, another question, Attorney Villamor, aware po ba kayo na kayo ay nire-record at the same time, nagbigay po ba kayo ng consent sa paggamit nung illegal content na yon sa isang vlog? And kung pareho pong no ang tanong, ang sagot nyo, hindi po kayo aware at wala po kayong binigay na consent, ano po ba sa mga ganitong sitwasyon, ano po ba ang nababiolate ng mga batas kung maliban yung nabanggit ko na anti-wiretapping law at saka data privacy? Another thing, may sinabi rin dito si Melo Yap sa video na pinakita sa atin ni Kayu na hindi naman daw siya parang there's a part here, if I'm not mistaken, na hindi siya gumagalaw kung wala daw approval ninyo. So medyo vague yun. Kaya at the end of it, magtatanong po ako ulit. Okay? I-play muna natin itong part ng video ni Kayu. Kita mo, ang pangalan niya pa sa akin dito. Ay, wait, change natin yung Kasi baka mag-echo kung gamit ko yung speaker. Executor. Oy! Ayan, dito sa part na to, balikan natin Wait, para malinaw. Rafi Tulfo, Attorney Villamor. Correct? Clear na clear. Yung unang ginawa ko kay Melo Yap na palabasin kung sino yung nasa likod na sinabi niya rin naman, malay mo, ibulong sa akin. Ha? Sa kanya rin naman galing so ngayon, eto na, lumabas na. Attorney Villamor naman ngayon. Nakita mo ang paglalagyan? Si Attorney Villamor, matagal ko ng kaibigan yan. Nakita mo ang pangalan niya pa sa akin dito, executor. Oy! Okay. So, syempre, assume ko dyan na ang naglagay ang naglagay niyan ng alias na yan, walang iba kundi si Melo Yap. Iisipin ko, inosente, si Attorney Villamor, na yung pala ang tawag sa kanya ni Melo Yap. Pero dito sa mga susunod na sasabihin ni Melo Yap, hindi ba nalalagay sa alanganin dito si Attorney Villamor? As I have said before, I protect my kind. At consistent naman ako nung sinabi ko, nung time ng eleksyon, even si Leni Robredo, nung inaatake siya sa pagiging bar flanker niya, pinoprotektahan ko rin siya doon. Sinasalag ko siya doon. Now, itong ginagawa kong to, pwede nyo na rin isipin na ang pagtatanong ko kay Attorney Villamor, isang paraan na pinoprotektahan ko ang pagiging abogado niya. Diba? Punta tayo, diretso tayo. Who? Matagal ko ng kaibigan yan. Nakita mo ang pangalan niya pa sa akin dito, executor. Executor? Sino yun?
So, I don't know kung meron ba talagang word na executor or executor. Huli. Sino yun? What? Who? What the? Haha. Oops. Hello sa lahat. Late ako. Oops. Wait, what? Oops. Executor. Can predict. Wait, what? Wait lang. Pero hindi kaibigan yan. Nakita mo, ang pangalan niya pa sa akin dito, executor. Pero hindi ko sinasabi ni si Atty. Villamor yun. Netong huli. Okay. Kung babakinggan natin mabuti, ang sabi niya, binanggit niya yung pangalan ni Atty. Villamor. Tama? Tapos, ang sinabi dito ni Melo Yap, ang pangalan nga daw ni Atty. Villamor sa kanya is si executor. Pero hindi niya daw sinasabi na si Atty. Villamor yon. Ang gulo niya. However, sa mga following videos, very prominent na paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Atty. Villamor. Lang. Nung pinakilala na ako. So, tama din ako. Tama ba? Ang gusto niya talaga mag-shoutout sa kanya si Idel. Nung kay Shari, masama loob niya. Right? So, I was right. Again. So, kaya niya lang sinabi dahil pinakilala na siya. Tama? Tama ba, guys? So, okay. Ang sabi, hala, nabaliw na. Ang sabi niya, Atty. Villamor, executor, parehas. Tama? Siya yun. The link now is clear. Right? Let's listen to this. Again. Tama ha, tingnan nyo ha. That was yesterday, 13 hours ago eh. So yesterday, punta naman tayo dito. This is 4 days ago. October 28 ha. Ayan ha. October 28. October 28, correct? O, yan. I-refresh natin, baka... Eh, October 28. Dale. yun naman. Kapag wala naman permiso, hindi ko naman nilalabas. Di ba, na paring Nico? Okay. Pag wala daw permiso, hindi niya nilalabas. Permiso galing kanino? Yun yung isang tanong. Kanino siya humihingi ng permiso? Diba? Si MY, nang-i-screenshot sa GC. Ito, listen to this. Ito, Atty. Villamor yung sinasabi ko. Some people na nanonood dito kay Melo Yap thinks na okay lang yung pag-screenshot ng mga pag-screenshot. Well, actually, kung group chat yan, actually, ang mga group chat, guys, that is considered as public. Hindi na yan private conversation, but public conversation. Pag private conversation, guys, ni-screenshot at in-upload, that's a violation of data privacy. Okay? Ngayon, so ginawa niya kay Atty. Villamor na while he was talking to Atty. Villamor, ni-record niya yung conversation. And the way he said it here, hindi daw alam ito ni Atty. Villamor. Ano yung worst part? Ginamit niya yung illegal capture yung pagre-record na yun sa isang vlog niya. Which, lumalabas din dito as per his, statement na wala raw alam. Lumalabas na walang alam si Atty. Villamor. So, ang tanong natin kay Atty. Villamor, is that correct? Aware po ba kayo
na kayo po ay nire-record at meron din po ba kayong approval sa paggamit ng inyong private conversation? Because both of the act, well, actually, may nakakonect dyan na criminal liability. Diba? Gaya nga rin sinabi ko, yung pagre-record po na hindi alam ng tao, yung conversation is anti-wiretapping. And then, yung pag-upload nun, pagpaprocess, paggamit without any authorization coming from the owner or the person involved can also be another violation. Anong nakakatakot dito? People think that is okay, which is not. Tapos ang biktima pa dito, isang abogado, which is si Attorney Villamor. Diba? Magiging biktima rito si Attorney Villamor kung wala siyang consent on both recording and use of the private conversation. Ginawa ko kay ano yan eh. Alam niyo ba yan? Natandaan niyo yung content ko kay executor. Okay, so sa executor nga, sinasabi niya rito is Attorney Villamor. Inamin niya na nga na siya yung long lost na sinasabi ko, di ba dati? Oh. Alam niyo ba yan? Natandaan niyo yung content ko kay executor. Sino sa executor? Kailan? Kay Attorney Villamor po yun. Ang ginawa... Okay. So, sino si executor? Si Attorney Villamor daw. Namin ni Attorney Villamor, nag-usap kami, hindi niya alam, recorded. Ayan. Malinaw. Attorney Villamor. Sabi dito ni Melo Yap na hindi mo daw alam na ito ay ni-record niya. Oh, okay. Hindi mo alam na recorded. Ano ba yung pag-uusap na yun? Nagulat na lang siya. Nilabas ko yung content na nandun siya. Nagulat ka daw. So obviously, kung nagulat ka, hindi ka aware. So nasagot na yung tanong natin. Diba? Kailangan pa ba natin ng confirmation coming from Attorney Villamor? 1, hindi mo alam na ikaw ay nire-record. And 2, hindi mo rin alam na yung recorded na yon conversation was used for a content and again without your approval. Oh! Ba't ano may content na yon? Ano ba yung content na yun? Ito ba? Ito ba yung may layup? Parang ito yun, no? Kailan to? Hindi lang naiintindihan. Ito ba yun? May 7? Ito ba yun? May 7? Huh. Interesting. May 7 mali. Dapat ito muna. May 6 to eh. May 6 to eh. Ito muna, May 6. Tama? May 6 muna, May 7 yun. Dapat chronological order tayo. Oh. Breaking news, Kyle and Mauricio have officially... May 6. Tama? Yan yun. Oh, tama yun. Tama yan. Yan. Oh. Hello, Tony. Uy, bubo daw? Oh my goodness! Sino sasabihan niya? Wait. Hindi ko masyadong narinig eh. Hello, Tony. Bobo daw? Panoorin nga natin yung ano. Panoorin nga natin to. Pwede akong ma-acquit ng libel kung mapapatunayan ko yung katotohanan. Ngunit, kung halimbawa
ang accusation mo vice, halimbawa, sinabihan kita na addict ka, sinabihan kita na or an accusation of the defect, sinabihan kita Attorney Freddy na bobo ka. Ano problema doon sa... Teka lang. Di ba? So, paano pagkapwa mo? Paano pag... Wait, hindi pa naman tayo sure. Teka. Kahit na mapatunayan ko na ikaw ay bobo, di ba? Hindi yon defense on my end. Bakit? Bakit po? Bakit po hindi siya defense? Marami tayong matutunan dito. Marami tayong matututunan dito eh. So, kahit na mapatunayan ko na ikaw ay bobo, di ba? Hindi yon defense on my end. Medyo mahina tayong ako eh. So, pagtapatunan kita na sinabihan kita na addict ka, sinabihan kita na or an accusation of the defect, sinabihan kita Attorney Freddy na bobo ka. Di ba? So, kahit na mapatunayan ko na ikaw ay bobo, di ba? Hindi yon defense on my end. Totoo? Ganun pala yun, guys? So, nagigit yung sinasabi dyan. So, hindi pala yung defense. Ang galing, no? Hindi, I mean, marami talaga tayong learnings dito eh. Tama, tingnan natin. Anyway, doon muna tayo mag-focus sa dalawang part na yun. No? Una, tama ba yung ginawa ni Melo Yap kay Attorney Villamor? Okay. Number 2, bakit nga ba siya tinawag na executor? There was even one article, no, if you remember this one. This was back in 2013. Matagal na to. Nagkaroon ng backlash to dahil sa pagiging bastos dito. Excuse me. Ni Arnold Clavio. Sabi dito, PEP exclusive Attorney Alfredo Villamor on Arnold Clavio. What apology should I accept? Hindi naman siya sa akin nang hingi ng apology. Okay? May binanggit kasi dito si Attorney Villamor na pwede, as a lawyer daw, dali, hanapin natin. Wait lang ha. So, yun nga guys, nagkaroon kasi ng si Attorney Villamor kasi dito is lawyer ni Janet Lim Napoles, which by the way, Attorney Villamor, bakit po na-convict po si Napoles? Magkakaroon ba kayo ng dyan? Ng, what do you call that? Appeal? Sabi nga daw dito ni Attorney Villamor speaks up, kaugnay nito, eksklusibong blah 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 sa pamagitan na ipinaliwanag ni Attorney Villamor na bago pa lang siyang sumalang sa live phone patch ng programa, nilinaw na niya sa staff ni Arnold na ang tanging hawak niyang kaso ay ang serious illegal detention case na isinampa ni Ben Harloy laban kay Napoles sa Makati Regional Trial Court, no, as a whistleblower. Tapos, kaya't wala siya sa posisyon na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Janet sa pork barrel na inaasahang pagdalo nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito ay bungad na pahayag ni Attorney Villamor sa panayam. Blah. Ayun. So, yun nga, sinabi. Ayun, kaya parang wag siyang magalit sa akin kasi malinaw ko naman na sinabi sa staff na, yun, sabi nga daw ng staff is okay lang. In fact, yun din naman ang sinabi niya nung ina-introduce ako, the lawyer of Janet Lim Napoles in the serious legal detention case.
May sinabi rito si Attorney Villamor na importante. Sa part na to. Ayon nga rin sa kay Attorney Villamor, legal implication, kung tutuusin, maaari raw niyang ihabla si Arnold dahil sa ginawa niyang pambabastos sa kanya o national television. Okay? Anin niya, alam mo, I'm a lawyer. I can sue him anytime I want. Yan. Agree naman ako dyan. At this point, I am contemplating it. Sa kabilang banda, sapat na raw kay Attorney Villamor na mismong taong bayan na ang nagtanggol sa kanya laban kay Arnold. At ang ang ipinakitang pagkainis ng netizens na inasal ni Arnold ay patunay lang daw na mali ang ginawa nito. Diba? So, patuloy na paliwanag ni Attorney Villamor sa posibilidad na sampahan ng kaso. Yan ang kaso si Arnold. Pero I'm not doing it. Parang useless naman. Anyway, so, going back dito, no, sa kanyang naging statement. Other legal implication. Alam mo, I'm a lawyer. I can sue him anytime. Ito, yung nabastos lang si Attorney Villamor. How much more yung ginawa ni Melo Yap sa kanya? Na pagre-record ng phone conversation without the knowledge of Attorney Villamor and for posting the recorded phone conversation and use it as a content without the consent of Attorney Villamor. And not only that, no? Dito pa lang sa video ni Kaayo, no? Mag-focus tayo dito sa video ni Kaayo. Dun sa part lang na na-cover natin, ilang beses na nagamit ang pangalan ni Attorney Villamor. Ikaw ba, Attorney Villamor, hindi ka ba natatakot para sa sarili mong professional na, halimbawa, as a lawyer, na ganito yung nangyayari? Kung ito nga po, nabastos lang kayo ni Arnold Clavio sa kanyang mga sinabi. How much more that there's a clear violation po ng inyong mga karapatan dyan sa mga sinasabi ni Melo Yap. Another thing is, kung titingnan natin yung mga content ni Melo Yap, hindi po ba kayo natatakot na baka pati kayo madamay sa kanyang mga ginagawa na content? Di po ba? Ako concerned lang po ako sa inyo, Attorney Villamor. 'Di ba? Kung kayo naiisip nyo na kasuhan itong si Arnold Clavio dahil lang nabastos kayo sa national na ang naging saksi nyo ay national TV. How much more po itong ginawa, no? Mismong si Melo Yap na nag-confess. Na one, hindi nyo po alam yung pagre-record, and number two, nagulat daw po kayo na ginamit nyo yung video niya. Ay ginamit niya yung recorded phone conversation nyo, which is, I will assume, na ito po ay isang private conversation. Hindi po ba? And sa inyo na rin po nanggaling, no? Sa kabilang banda, sapat na raw kay Attorney Villamor at mismong taong bayan na ang nagtanggol sa kanya laban kay Arnold. Ang ipinakitang pagkainis ng netizen ng sa inasal ni Arnold ay patunay lang daw na mali ang ginawa ni Arnold Clavio. So naniniwala din po pala kayo, no? Na ang boses ng masa importante. 'Di ba? O sabihin niyo na lang na ako ay parte ng masa. At para sa akin, mali po para sa akin ang ginawa sa inyo. Ito ngayon ang tanong ko. Kakasuhan niyo rin po ba ang isa sa mga kasama niyo dahil lang sa pag-violate ng inyong mga karapatan? And again, bakit nga po pala tawag sa inyo executor ni Melo Yap? So, sana ko ano man isasagot nyo, maging academic discussion sa lahat.
na makakanood ng inyong video. Di po ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys. No? Ito, sabi nga ni Kaayo, dito sa mga hinihimay natin, marami tayong natututunan. Na yung pag-record ng mga tawag ninyo na hindi nyo alam ay isang violation. Ang pagpo-post ng mga bagay, even private conversation, screenshots ng private conversation, can be a violation of data privacy. Diba? And bilang abogado si Attorney Villamor, he has the power to protect himself from all this criminal acts. Hindi po ba, Attorney Villamor? Anyway guys, see you in the next video.